Hello mga kadiskarte kape mo, timplahin mo ng ganito, siguradong hindi mo pa nagagawa ito at bago sa panlasa mo. Request po ito ng isang follower natin, nagawa daw ako ng coffee biko na may yema, so ito na po pagbibigyan natin. At kung hindi ka pa nakafollow sa ating Facebook page, paki-follow po for more madiskarte recipes. Ilalagay ko sa dulo ng video ang kompletong listahan ng ingredients, paki-check na lang po. Simulan na po natin. Kalahating kilo ng malakit na bigas, enough na tubig para natin mahugasan. Hugasan ng kahit 2 beses lang. 2 cups na tubig para natin lutuin, takpan at hintayin na maluto. Once na lumipat na sa warm ang indicator ng rice cooker, i-check. So ayan, luto ng ating malakit na bigas. 1 1/2 cup na gata yung nasa lata ang gamit ko. Kung may fresh kayo, mas mainam. 1 cup na puting asukal, i-adjust base sa inyong panlasa at 1/2 teaspoon na asin. 50 grams na coffee choco. Additional na coffee choco, kalahati lang po yung idadagdag ko, so 25 grams, total of 75 grams. I-on ang kalan and low medium heat lang. Haluin paminsan-minsan habang hinihintay na kumulo. Kumukulo na ang gata, so haluin lang saglit, then isama na ang malagkit na kanin. Shout out Ma'am Annalyn Pangan from Makati City. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa matuyo ang gata. Once na matuyo na ang gata, baba ang apoy in low heat. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa lumabas ang mantika ng gata at yung super sticky na at mahirap na haluin. Huwag kayo tumigil sa paghahalo para hindi masunog ang biko. Kapag ganito pa ang consistency, madali maghiwalay, hindi pa ito luto, so lutuin pa natin hanggang sa maging sticky na talaga siya at yung lumalabas na ang mantika ng gata. Kapag ganito na ang consistency, ayan makikita nyo po, super sticky na at mahirap na haluin, lumalabas na rin ang mantika ng gata, luto na po ito. Gagamit ako ng cake cutter na rectangle, mas gusto ko ito gamitin para madaling tanggalin, pero kahit na ng molder naman pwedeng gamitin. I-brush din ng coconut oil ang dahon ng saging. Hindi ko na nakuhanan ang paglagay ng biko sa molder. Ilagay nyo na lang po, then tsaka i-flatten. Once na flatten na, iset aside muna dahil gagawa pa tayo ng yema toppings. Isang lata ng condensed milk, yung tig 390 grams per can ang gamit ko. 1/4 cup na gata at maglagay din ng 2 egg yolks. Haluin lang hanggang sa mag-well combine ng ating mga sangkap. Once na halo na, i-on ang kalan in low medium heat. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa magtikan ang yema mixture. Huwag kayo tumigil sa paghahalo para hindi ito masunog or mangitim. Kapag na-reach nyo na ang ganitong consistency, okay na ito, pwede na i-off ang kalan. Ibuhos lang sa ibabaw ng ating coffee biko. Ayusin lang ang pagka-flatten para maganda tignan. Dapat nakapag-preheat na kayo ng oven ng 180 degrees ng 10 minutes. I-bake sa 180 degrees ng 20 minutes, pero depende ang cooking time sa laki or brand ng oven na gamit ninyo. Bantay-bantayan nyo na lang po hanggang makuha nyo ang tamang consistency ng yema na gusto ninyo. After 20 minutes, ganito nang itsura niya, so tanggalin na lang sa oven. I-set aside at hintayin na lumig bago hiwain para hindi masira ang yema. Once na lumig, dahan-dahan tanggalin ang molder, din i-slice na sa inyo kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Maraming salamat po sa panunood, hanggang sa muli na pagbahagi ng madiskarte recipes.